Ang talata sa Biblia para sa araw na ito ay nagmula sa iisang lugar. Genesis Kabanata 15, mga bersikulo 11 hanggang 21. Sundan mo ako habang nagbasa. Nang araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram na sinasabi, "Ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Ifretes. Ang mga Kinanita, ang mga Kinizeyo, ang mga Kadmonita, ang mga Heteyo, ang mga Perezeyo, ang mga Refaim, ang mga Amoreyo, ang mga Kananeyo, ang mga Gergeseyo, at ang mga Jebuseyo." Ito ang salita ng Diyos. Ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang biyaya sa pamamagitan ng isang seremonya na pinamagatang Pasukin Natin ang Kanaan. Sakupin natin ang Kinan. Kaya alam natin na ang Kanaan para sa aton ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos na dapat nating pasukan. Ama? Fige? Sakupin ang Kanan. Sige. Sa Genesis, Kabanata 15, na ay siyang kabanatang tipan ng tanglaw. Ito ay isang eksena ng pagpapatibay sa pagitan ng Diyos at ni Abraham, ang ating ama ng pananampalataya. Mula talata 18 hanggang 21, nais ng Diyos na ibigay ang lupaing ito ng Kanaan sa mga inapo ni Abraham. Kaya't pinukoy pa niya ang eksaktong hangganan na sinabi na niya sa mga taong naninirahan doon upang maging handa ang mga tao at makuha ang lupang ito. Alam naton na ang pangakong ito ay ibinigay sa mga inapo ni Abraham. At anong biyaya ito na sinasabi sa atin sa Galatia Kabanata 3, versikulo 20? Tayong mga kay Jesucristo ay mga inapo ni Abraham, hindi ba? Kaya ang sinaunang kwentong ito sa Genesis 15, ang pangakong ito na ginawa ng Diyos kay Abraham ay naaangkop sa atin ngayon na naniniwala kay Jesucristo. Sa makatawid ay naging mga inapo ni Abraham. At kaya sa Genesis 15, tinukoy ng Diyos ang hangganang ito mula sa malaking ilog ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Alam mo, ang teritoryong iyon ay kilala bilang pinakamatabang lupain ng kayamanan, ang sentro ng buong mundo. Ang pula ng itlog ay ibibigay sa mga inapo ni Abraham at ang pangakong iyon ay ibibigay din sa atin. Kaya dapat nating tandaan na dapat kang maging agresibo kahit na binabasa mo ang mga siping ito dahil alam mong ikaw ang pangunahing tauhan sa kwentong ito. Tama? Kaya ngayon, gusto ko talagang sumisid pa ng malalim tungkol sa Canaan dahil sa Ezekiel Kabanata 20, versikulo 6 ay may sinasabing lubang kawili-wili. Sinaliksik na ng Diyos ang lupaing ito para sa mga Israelita. Nangangahulugan ito na ang Canaan ay hindi lamang ibinigay dahil nagkataong umiral ang lupaing iyon noong panahon ng mga inapo ni Abraham. Ngunit partikular na hinanap, pinili ng Diyos ang lupaing ito. Okay? Kaya gusto nating tingnan kung bakit ginawa ito ng Diyos at bakit mahalaga sa atin ang Kanaan na ito. Kaya kailangan natong tingnan ang kasaysayan para maunawaan ito, di ba? Kaya't ang kasaysayan ay nagpapatuloy sa lahat. Huwag kang matulog, pakiusap. Sige, mahaba na ang kasaysayan nito. Magsisimula sila mula pa noong panahon ni Aba. Tama? At pagkatapos ay magpatuloy ng tuluyan hanggang sa tani. Tiyak na oras na to niyan, di ba? Kung hindi, walang dahilan para pag-aralan ito. Pero alam nato na ang Genesis 1 ay nagtatapos sa Apokalipsis 21. Tama ba? Sa bagong langit at bagong lupa. Kaya isusulat natin bilang kaharian ng Diyos. Versikulo 5 at 9. Okay? May kakaibang nangyari nang magkasala ang unang taong si Adan. Okay? Ang taong ito ang nilika ng Diyos na may wangis ng Diyos. Tama ba? At nang tanggihan niya ang salita ng Diyos mula sa salita ng Diyos, nahulog siya. Tama ba?
Kaya sinasabi natin na ito ang pagbagsak ni Adan. Pero noong siya ay nahulog, siya na siyang sentro ng lahat ng nilikha. Tama ba? Nang mahulog ang lalaking ito, lahat ng iba pa sa sanglilikha ay nahulog din kasama niya. Kailangan talaga natin itong mapansin. Hindi lang isang tao ang nahulog dahil hindi sumunod sa salitang Diyos mula pa sa simula. Hindi binibigyang kahulugan ng Biblia ang pagkakakilanlan ng tao ng kasing galang na inakala natin. Iniugnay ng Biblia ang pagkakakilanlan ng tao sa iba pang nilikha. Kaya naman, nagkasala si Adan. Genesis Kabanata 3, versikulo 17. Dahil nakikinig ka sa boses ng asawa mo sa halip na sa boses ng Diyos, tama ba? Sumpa ang lupa. Kinsa man ang sadan, kinsa man Adan, ama, si Adam ang may kasalanan. Ngunit hindi isinumpa ng Diyos si Adan, kundi isinusumpa niya ang nasa lupa. At mula noon, ginagawa na naton. Kailangan kong iguhit ito para sa atin. Nako, masyadong madanda ito. Sige, mga tinik dapat to, okay? At mga dawag. Ang lupang ito na dating puno ng magagandang puno at prutas na ngayon ay dahil sa pagbagsak ni Adan ay nagbubunga ng mga tinik at dawag. Kapag mayroon kang mga tinik at dawag, hindi ka makakain ng anumang bunga dahil lahat sila ay masasakal at mamatay sa ilalim, tama ba? Iyan ang kalagayan idinulot ng pagbagsak ni Adan sa sangkatauhan. Mas kawili-wili sinasabi ito sa Osea 6:7 na ang ginawa ni Adan ay ang kaniyang pagsalangsang. Tipan ng Diyos. Sa Genesis, Kabanata 3 o 4 ay walang binabanggit tungkol sa tipan sa Diyos. Tama ba? Ngunit sinasabi sa aton ng Osea 6:7 na nilabag ni Adan ang tipan sa Diyos. Kaya nakikita nato na mahalaga ito. Ito ang equation, okay? Kung may nakalimutan ka, lahat, tandaan mo lang itong bahagi. Inilagay ng Diyos sa puso ni Adan ang kanyang salita o tipan. Tama ba? Ngunit kapag ang atong puso ay nabigong hawakan ang salita ng Diyos na siyang mapaminsalang bunga nito, ang lupa ay isinumpa. Ito ang simula ng Biblia. Ang tinig ng Diyos ay hindi nagbago mula simula hanggat katapusan. Ang kakilakilabot na mga bunga ng mundong ito na ating ginagalawan ay nagsimula kung kailan nabigo ang mga tao na panghawakan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Napag-usapan natin ang tungkol sa pananakop ng mga Hapones, ang kahiyan ng bansang ito. Alam mo na, o ang kahiyan ng Israel sa pamamagitan ng pagiging alipin ng Ehipto. Ang lahat ng mapamimsalang bungang ito ay nagmula pa rin kapag hindi natin pinanghahawakan ang salitaong Diyos sa atong puso. Kaya ang kalagayan ng puso ay may direktang impluensya sa kalagayan ng mundong ating ginagalawan. At makikita natin na mas lalo pa itong lumalala. Kapag binasa natin ang Genesis 4:12, makikita natin ang kilalang-kilalang unang mamamatay tao ng sangkatauhan. Tama ba? Sino itong si Cain? Sinasabi sa aton ng Kabanata 4:12 na ang lupa ay magiging lubhang kakilakilabot kaya't wala nang mamumungang ani para kay Cain. Hindi mahalaga kung gaano karami, kung gaano siya kasipag. Sa tingin ko, madalas natin maranasan yan. Hindi mahalaga kung gaano ko kahirap magtrabaho. Minsan, wala roon ang resulta. Naisip mo ba ang frustration na maaring maramdaman, di ba? Kaya ito ang lupang ikinalat. At lalong lumalala ito noong panahon ni Noe. Nasa Genesis, Kabanata 6 yan. Kabanata 6, talata 1 ay nagsisimula sa kanino ang mga anak ng Diyos. Tama, ang mga anak ng Diyos
Pinapasama ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga anak na babae ng mga tao at pagpili ng sinumang gusto nilang pakasalan. Ngunit bilang resulta, kung makita mo ang nasa ibaba ng Genesis 6 at sa ibaba, pinag-usapan nito ang kalagayan ng mundo. Ngayon, ang problema ay nasa mga anak ng Diyos, tama ba? Ngunit, pagkatapos ay nagpatuloy ang Diyos, direktang naugni ito sa kalagayan ng mundo. Sinasabi niya na ang mundong ito ay puno ng kasamaan, ng karahasan at ng katiwalian. At dahil dito ay darating ang paghuhukom. Muli, itanong natin kung dahil kanino, mga anak ng Diyos? Kaya ang kapakanan ng mga anak ng Diyos ay direktang naugnay sa kapakanan ng buong mundo. At dahil dito ay darating ang paghuhukom. At hindi ko alam ito, pero sa ikawalong aklat ng kanyang serye ng pagtubos ay talagang ipinuro ito. Ang pinsalang idinulot ng mga anak ng Diyos sa mundong ito. Dumating ang paghuhukom sa lupa. Iyan ay nasa Genesis, Kabanata 7, versikulo 4 at 6, 10, 12, 14 at 23. Lahat ng mga bersikulong ito, hayaan mong ipakita kung tama ito. 12, talata 17. Pasensya na, Piseds and Pin. 12, 17, 18, 24. Kaya makikita natin sa Genesis 7, paulit-ulit na itinuturo ang Diyos na dumago ang baha sa mundo. Bumuhos ang ulan sa lupa. Dumating ang paghuhukom ng Diyos sa lupa. Ama, kaya sino ang direktang apektado sa lupang ito dahil sa mga anak ng Diyos? Gusto kong ituon ang ating pansin sa kung paano napakahalaga ng bawat isa sa atin at hindi lamang sa personal na kaligtasan, kundi pati na rin sa pagpapanumbalik ng buong mundo. Ganito nagsimula. At kaya ito ang panahong antediluvian, nangangahulugang ang panahon bago ang baha. Kaya pagkatapos ng baha, dumating ang bagong mundo, tama ba? Kaya simulan naton sa bagong langit at bagong lupa. Okay, kaya ito ay isang panahon bago ang baha. Na yon, ikalawang yugto na, Diluvian. Nangangahulugan ito ng panahon bago ang baha. Pangalawa, pupunta ta sa lumang panahon ni Tipan. Okay, kaya kilala natin ito bilang ang lumang pipan. Siyempre, nagsisimula ito kay Abraham, ang atong pangunahing tauhan na yun. Kasama niya, ipinangako ng Diyos noong 2082 BC ang pipa ng tanglaw. At dito sa talatang mababasa naton sa Genesis 15, talata 18 hanggang 21, ang pangunahing teksto naton ay Diyos ang nagtatakda ng kahulugan ng lupain. Tama ba? Nanalinang at sinira naman ta. Tama ba? Ito ay naibalik at nawasat. At ngayon, muli, tinukoy ng Diyos ang lupaing ito kay Abraham. At tinawag niya ang isang lupain bilang Kanaan. Ayos lang? At doon niya sinabi, ibibagay ko ang lupaing ito sa iyang mga inapo. At kaya nga tayo mahalaga sa larawang ito, hindi ba? At saka nato nakikita na binibigyang kahulugan niya ang lupain ng ganito. Gusto kong isulat natin ito rito. Ang Kanaan na ito na may ilog ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, tama ba? Fede? At may 10 tribo, diga? 10 tribo na naninirahan na roon. Ibig sabihin, kapag pumunta tayo roon, kailangan natong silang palayasin. Okay, sino sila? Hindi ko na ito maalala. Kaya kailangan naton isulat ito. Kaya sila ay mga Kinita, mga Kenizzite, mga Kadmonika,
Sa tinuod, gipasabot ni Rev. Evan Park ang matag tribo sa ikaulong libro sa iyang serye sa pagtubos, ang Hittite. Mga Hittite, mga Parisite, at ang muling pag-fame. Hindi ka ba na-curious kung sino ang mga taong ito? Mga Amorita, mga Tanameo, mga Girgashite, at mga Jebuseo. Alam naton na may 10 katribo na nabanggit sa eksenang ito tungkol kay Abraham. Ngunit, nagbabago rin ang bilang ng mga tribo. Minsan ay umaabot sa 7, kaya tinatawag na tong 10 tribo ng Kanaan o 7 tribo ng Kanaan. At ang ilan sa maliliit na angkan ay darating at alis depende sa panahong kinalalagyan nato ngayon. Ngunit dinhi, ang Diyos ay nagsasalita sa ating ninunong pananampalataya, si Abraham, ng 10 tribong ito, kaya dapat silang palayasin. Okay, pagkatapos nito, tingnan natin kung paano ito isinasagawa ng Diyos, tama ba? Isaias 46:10. Malinaw na sinasabi sa aton sa Isaias 46:10 na sinabi na ng Diyos ang wakas mula pa sa simula. Tama ba? Kaya dapat daan nato maunawaan ang nangyari noong nakaraan upang maunawan din nato ang nangyayari ngayon. Nasa Isaias 46:10 iyan. Kaya anong nangyayari rito sa panahon ni Moises? Sa wakas, napalaya ang mga Israelita. At sa Exodo, Kabanata 20, kung paano ito isinasagawa ng Diyos, ay ibinigay niya sa kanyang bayan ang 10 salita. Tama ba? Ang mga tapyas na bato na may 10 kasalita, 10 kautos. At alam natin na ibinigay ng Diyos ang mga utos ni ito sa mga Israelita. Ulit-ulit mong sinasabi yan. Kung susundin mo ang mga batas na ito, ang hawakan mo ang salita ko. Kapag pumunta ka sa Canaan, mamumuhay ka ng maayos. Magandang buhay, garantiya niya. Ama? Kaya ito ay talagang naglalarawan kung anong nangyari kay Adan sa simula, hindi ba? Ano ang gagawin ng Diyos bago tayo makapasok sa lupang pangako? Ang unang ginahaka ng Diyos ay iniladi niya ang salita sa atin. Kaya noong panahon ng mga Israelita, ibinigay ng Diyos ang salita sa mga tapyas na bato. Uy, maganda naman ang bato. Kung mainukit ka rito, permanente na iyon, di ba? Kaya't magpakailanman, iukit ng Diyos ang salita sa mga tapyas na bato at ibibigay sa mga Israelita. Kaya dahil dito, ang mga Israelita ay magkakaroon ng 40 taon sa ilang at pagkatapos ay papasok sa kanan. Siyempre, ang unang 16 na taon, naroon ang pananakop sa kanan. Kaya't pinalalayas ang lahat ng mga tribong ito. Ngunit dito naton dapat pansinin, talaga bang balak ng Diyos na patayon ang lahat ng mga tribong ito at lipulin sila? Hangga't nangyayari ito, magiging maayos ding sila sa kanan. Sige, hulaan ko ulit ang tanong. Para mabuhay tayo ng maayos sa Kanaan, sa lupang pangako, ang kailangan lang natong gawin ay alisan ang mga tribong Kanaanita na ito. Tuo sa mga Israelita, kung mapahawa nila kining mga tribuha, maayo na sila. Apan, wala nato masabti ang punto kung ngano nga gisugo sila sa Dios na papahawaon kining mga tribuha sa sinugdan pa lang. Ang pinakaunang lugar, gusto sa Dios nga papahawaon sila kay kini sila ang makapakasala nila batok sa Dios. Dili ang mga tao mismo ang problema. Sila ang mopasala sa mga pinili. Kaya naman, sila'y magiging mga patibong ng mga tao. Nahisulat na sa Exodo Kapitulo 23, versikulo 30 hanggang 33. Exodo 23, versikulo 33. Basahon nato ni ugdungan palihog. Sige, Exodo 34. Pasensya na, 23. Okay?
Sinasabi sa bersikulo 39, unti-unti ko silang palalayasin sa harap mo. Kaya sino ang nagpapalaya sa kanila? Walang kailangan gawin ng mga Israelita. Itataboy silang Diyos. At sinabi niya, palayasin mo sila mula sa harap mo hanggang sa ikaw ay dumami at manahin mo ang lupain. Versikulo 31, at itatakda ko ang iyong mga hangganan mula sa dagat na pula hanggang sa dagat at mula sa ilang hanggang sa ilog, sapagkat ibibigay ko sa iyong kamay ang mga naninirahan sa lupain at palalayasin mo sila sa harap mo. Huwag kang makikipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. Hindi sila mananahan sa iyong kamay, baka ikaw ay pagkasalahin nila laban sa akin, sapagkat kung maglilingkod ka sa kanilang mga Diyos, tiyak na magiging silo ito sa imo. Tama? Kaya alam nato na sa kasaysayan, hindi na palayas ng mga Israelita ang lahat sa mga Kananita, di ba? Lahat ng mga naninirahan. Pero ang mas malala pa ay hindi nila naintindihan ang isang punto sa Exodo 23, 30, 33 na ang mga taong ito ang magiging dahilan para magkasala sila laban sa Diyos. Kaya ano ang nangyari sa lupaing ito? Sa lupaing ito na talagang umagos ang gatas at pulot. Nandoon sila sa loob. Gayunpaman, mayroon talaga silang kaunting pagmamaneho palabas. Matagumpay nila itong nagawa. Ama, ngunit gayunpaman, ang mga ito ay natanggal. Ama, natumba sila pataas. Itinapon silang lupain dahil sa kanilang mga kasalanan. Nabasa ko ang talatang ito dahil nasa libro ito. Maari ba tayong lahat bumaling sa Isaiah 24:5? Isaiah 24:5. Ano ang nagpaparumi sa lupaan? Ano ang sanhi ng polusyon sa atong mundo ngayon? Sige, sa versikulo 5, sinasabi nito ang aking talata, sinasabi ito ng talata ng NKJV. Ang lupa rin ay nadumhan sa ilalim sa mga nananahan dito dahil sa kanilang pagsalangsang sa mga kautusan. Binago ang talatuntunan, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya mula sa simula hanggang sa katapusan ng Biblia, sa pananaw ng Diyos, ang polusyon sa mundong ito ay sanhi ng ano? Mga taong lumalabag sa salita ng Diyos. Mga lalaking lumalabag sa pipa ng Diyos. Okay? Kaya kahit inakala nilang nasakop na nila ang lupain, kahit inakala nilang naitaboy ang ilan sa karamihan ng mga Kananiyo, sila ang naging pangunahing tao ng lungsod na iyon. Ama, hindi pa rin nila natutukoy ang punto ng sinasabi ng Diyos. Kaya anong mga kasalanan ang nagawa nila? Pangangalunya, kini ang pagluib sa asawa, husto, pagkadili matinud-anon og idolatriya. Ang idolatriya nagpasabot sa paghigugma sa ubang butang lawa pa kay sa Dios. Tama? Suwayon din ang tipan. Hindi iyan pagtitiwala sa Diyos. Tama? At ang tamapat ay magpatay. At dugo. Alam mo, may mga talata sa banal na kasulatan na nagsasabing ang pagdanak ng dugo na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkamuhi ng isang tao sa isang tao para pumatay ng isang tao. Hindi mo pinag-usapan ang pagpatay ng mga magulang sa kanilang mga magulang dahil sa pangangalunya. Tama, maari ring ibago ng mamagulang ang pagdanak ng dugo ng kanilang sariling mga anak sa ibang mga Diyos. Tama, sa tingin ko, ito ay isang bagay na kailangan nating saliksikin at tingnan kung ano talaga ang kahulugan nito sa ating buhay ngayon. Tama. Kaya naman, dahil dito, ang mga Israelita ay nagsuka palabas ng lupang pangakong ito. At hanggang sa panahon na dumating si Hesu Kristo, ang lupaing ito ay mananatiling tiwangwang, hindi mahalaga. Palaging magkakaroon ng anumang uri ng pananakop o kolonisasyon mula sa kahariang ito o kahariang iyon. Tama? Tama.
Kaya nang sa wakas ay dumating si Hesukristo, ang ginawa niya ay ito ang lumang tipan kung saan isinulat ng Diyos ang salita sa mga tapyas ng bato at ibinigay ang salita sa mga tao. At sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang salita, ngayon ay may uro na silang kapangyarihang palayasin ang lahat ng mga Kananeo upang mamuhay ng mapayapa sa lupang pangako. Tama? Kaya sinabi ng Diyos, ang dahilan kung bakit ko nais na sakupin mo ang Kanaan upang ibaa sa iyo ang Kanaan ay upang ito ang maging sentro ng mundo. Sentrong mundo na matatagpuan sa Ezekiel, Kabanata 38, talata 12. Sinasabi sa Ezekiel 38:12, ang mga Israelita na may salita ng Diyos ang siyang magiging sentro ng mundo. Kaya upang maibalik ang buong mundong ito na mabagsak sa kabulukan dahil sa pagbagsak ni Adan, nais ng Diyos na piliin ang sentrong bahaging ito ng mundo na siyang Kanaan. Tama ba? Nahimong sentro sa kalibutan ang Canaan, dili tumod kay maayo ang mga Israelita o gamhanan sila. Mga minorya lang naman sila noon, di ba? Ngunit, bakit maaaring maging sentro ng mundo ang Kanaan na ito, ang sentro ng entablado ng Diyos sa kanyang kampanya para sa iba pang bahagi ng mundo? Dahil nariyan ang salita, di ba? Kaya hindi tayo dapat limitado sa lokasyong geographical kapag sinabi nating Kanaan, tama ba? Sa isipan niyang Diyos, sa ating Diyos na nakakaalam ng lahat, makapangyarihan sa lahat. Hindi ito isang ako. Hindi naman siya limitado ng pisikal na hangganan, di ba? Kung naasan ang salita ng Diyos, iyon ang sentro ng mundo. Kung naasan ang salita ng Diyos, ikaw ang sentro ng mundo, tama ba? Kaya sana, huwag mong ituring ang sarili mo bilang isang maliit na nilalang. Bawat isa sa atin na nakatanggap ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa kampanya ng Diyos na sakupin ang iba pang bahagi ng mundo. Tama ba? Kaya tayo ang tag-akyat ng mundo. Amen! Kaya nga ang Canaan ang napili bilang isang sentral na entablado. Kaya kapag dumating si Hesukristo, tama ba? Naghintay ang lahat na siya ang Mesiyas. Akala nila ay sasakupin niya ang Israel bilang isang teritoryo, hindi ba? Kita mo, muli, makikita natin na magkaiba ang ating pananaw at ang pananaw ng Diyos. Tama ba? Kaya ang ginawa ni Hesukristo ay namatay siya sa krus. Kaya lahat, maging ang mga disipulo, ay tila nalito rito. Paano kaya ito nangyari? Akala namin siya ang magiging tagapagpanumbalik ng Israel. Ibabalik niya sa amin ang lupain ng Israel. Pero hindi iyon ang nangyari. At sa halip ay sinabi ni Jesus sa Hebreo Kabanata 9, versikulo 15 at Hebreo Kabanata 10, versikulo 15-16. At sa 1 Corinto 11:25 din, sinasabi niya, ibinibigay ko ang aking dugo bilang isang bagong pipan. Kaya tinutupad niya siya rito ang isang bagong pipan. Kaya nakikita natin ang pagkakaibang ito sa lumang tipan na ginawa ni Moises. Tama ba? Saan isinulat ni Moises ang salita? Ibig kong sabihin, isinulat ng Diyos ang salitang paumanhin, di ba? Sa tapyas na bato. Ngunit dito, sa pagkakataong ito, muling inilalagay ng Diyos sa atong puso ang salita sa pamamagitan ni Jesus. Pinaagi sa bagong tugon, sama sa nahibaluan nimo sa Jeremias Kabanata 3 og naghisgot kini sa bagong tugon. Importante kaayo kini sa mga Kristiyano karon, di ba? Ang salita ay wala sa labas naton, kundi ang mga salitang nakaukit sa ating puso, sa ating isipan. Kaya hindi tayo pinipilit na gawin ang tama, kundi buong galak, tuwa at kusang loob natin ginagawa ang tama. Tama? Ayan ang bagong tipan. Lahat ay nananabik sa bagong pipan. Tama ba? Pero ayan, tinupad na ito ni Jesus. Siya ang tigpataliwala sa kasabutan, sama kang Moises sa mga Israelita, di ba? Mao nga ang pulong ana na sa atong kasing-kasing. Iyan ay nasa 2 Korinto, Kabanata 3, talata 3. Kaya nang dumating si Jesus, inaasahan ng lahat na ibabalik niya ang lupain. Pero sa halip na pag-usapan ang pagpapanumbalik ng lupain, ibang bagay ang kanyang pinag-usapan. Teka, ano bang sinasabi niya? Sabi niya,
Ano ang tunay na kahulugan ng lupa? At sabi niya, ang lupang ito ang ating puso. Ang tinutukoy nito ay mabuting lupa, tama ba? Maari ba tayong bumaling sa kahulugan ni Jesus ng lupain? Balikan nato ang Lukas, Kabanata 8, versikulo 15. Lukas, Kabanata 8, versikulo 15. Maari ba tayong magbasa ng sabay-sabay? Lukas, Kabanata 8, versikulo 15. Sinasabi nito, ngunit ang binhi sa mabuting lupa, ito ang mga nakarinig ng salita sa isang tapat at mabuting puso at pinanghahawakan ito ng mahigpit at namumunga ng may pagtitiis. Okay? Kaya mabuting lupa, ang naibalik na lupain, sila ang mga iyon. Una, kailangan mong naon upang makinig sa salita. At pangalawa, kailangan mong magkaroon ng mabuting puso. Ano ang isang mabuting puso? Kumapit ka sa salita. Ibang-iba ito sa ating pananaw, di ba? Para nato, ang maayong kasing-kasing nagpatsabot sa pagbuhat sa tanan ug malipay ang Dios niya na. Dili, ang maayong kasing-kasing sa Dios mao ang pagkupot sa pulong busa maayo kana sa iyang pananaw, di ba? At saka magtiyaga ta. Alam natin na ang salitang tiyaga ay may kaakibat na pagdurusa, kasawian. Hindi naman talaga maayos ang mga bagay-bagay, di ba? Kahit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto natin, nananatili tayong matatag sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay dumating ang prutas. Iyan ang kahulugan ni Jesus ng mabuting lupain. At sabi niya, pumunta ako rito para gawin iyon, di ba? Upang ihafik ang aking binhi sa mabuting lupain. Kaya muli, nakikita natin na binibigyang diin niya ang atong puso. Sabi niya, may kayamanan sa ating puso. Lahat ka tao ay may kayamanan sa kanilang puso, ha? Ngunit mayroong mabuting kayamanan, isang mabuting tao na may mabuting kayamanan sa kanyang puso. May masamang tao na may masamang kayamanan sa puso, okay? Kaya nakikita natin na tinatalakay ni Jesus ang mismong diwa, tama ba? Binabanggit na niya ang Genesis Kabanata 3 kung saan nahulog si Adan dahil nawalan siyang isang salita mula sa kanyang puso. Tama ba? Balikan din natin ang Lucas Kabanata 6, versikulo 45. Lucas 6:45. Ayos ba? Kaya sinasabi niya na ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng mabuti. Tama? Ngunit sa kabaligtaran, ang masamang tao ay naglalabas ng masama mula sa masamang kayamanan. At si Tanton, ang susunod na taludtod. Sapagkat ang kaniyang bibig ay nagsasalita mula sa kung ano ang pumupuno sa kaniyang puso. Nagmahay ko gahapon pagbasa niya ni. Bisan unsa pay isulti nato, maayo na lang ebanghelista ko, kay nagsanyaw ko sa pulong sa Dios, di ba? Pero sa tinuod lang, kinahanglan tang magmabinantayon. Ang lumalabas sa ating bibig ay talagang galing sa ating puso. Ito ang sinasabing tagapagsauli ng kanyang kaharian. Siya ay nakatuon, nakikita ang kaibuturan ng ating mga puso kung ano ang pumupuno sa ilong puso. Iyan ang ikinuturo ni Jesus. Bago natin pag-usapan ang pagpapalaya ng ating bansa, alam mo na, ang pagsakop sa lupang ito, ang kalayaan mula sa Imperyong Romano, alam mo, bago ang lahat ng ito, sabi ng Diyos, talakayin muna natin ang mga pangunahing kaalaman sa iyong buhay pananampalataya. Ano ang nasa puso mo? Inaamin namin ngayon, wala nang mabuti sa aming mga puso, hindi ba? Walang mabuting bagay na nagmumula sa tao. Iisa lang ang mabuting bagay, ang ating Diyos na nasa itaas. Tama? Kaya dumako rin tayo sa Marcos 7:20-23. Marcos, Kabanata 7, talata 2,023. Nilinaw ito ni Jesus. Diligikan sa gawas ang makapahugaw kanato. Walay bisan unsa sa gawas sa kalibutan ang makapahugaw kanato.
Ang taning bagay na makapagpaparumi sa atin or ang taning bagay na makapagpaparumi sa atin ay ang nasa ating puso. Kaya iguguhit natin ulit ito. Kaya dapat natin itong iugnay sa mga naninirahan sa lupang pangako, di ba? Ang 10 tribong ito ngayon, sinasabi ni Jesus na palayasin sila. Tama? Kaya ano ang sinabi ni Jesus sa Marcos, Kabanata 7? Tingnan natin mula sa atong puso. Kumusta? Una, mula sa ating puso kung ano ang nanggagaling. Maari ba natong basahin ng sabay-sabay ang talatang ito? Oo, sa isang bersikulo. Sige, basaha ang Marcos Kapitulo 7, versikulo 20 hangtod 23. Og niingon siya, ang gikan sa sulod mao ang makapahugaw kanimo. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang pag-isip, mga kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, panlinlinlang, kalibugan, inggit, paninirang puri, kapalaluan, takot, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob. Sila ang misupak kanimo. Gipili na ako ang bagong Living Translation kay bersyon kini sa NASP. Lisod ang mga pulong, mao nga dili nato masulti kun giunsa busa kini ang masayon nga bersyon. Una, masasamang kaisipan. Isulat natin ito ng may pusong mapanalangin na habang ipinapahayag natin na ang mga ito ay nasa atin, ay hinihiling din natin sa Diyos na alison ang mga ito sa ating mga puso. Amen. Sige, at sexual na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay. Alam namin talagang may kaugnayan ang lahat ng ito. Sa napuol kasugo, kung palapdon nato kini sulod sa kasing-kasin. Kung mangandoy ka o magdumot sa imong igsuon, sige, at gayon din. Pangawat, patay, panapaw, kasakiman, kasamaan, panlinlinlang, kasinungalingan, mahalay na pagnanasa, injek, napakadaling mahulog, paninirang puri, isang bagay na lagi nating ginaawa, pasensya na, kapalaluan at maging kahangalan. Bakit? Dahil kung taglay nato lang salita ng Diyos, iyon mismo ay isang karunungan. Ang kawalan ng salita ng Diyos ay magiging kahangalan. Tama. Kaya nakikita mo ba ang kaugnayan sa pagitan ng panahon ng lumang tipan at dito? Pagkatapos ni Kristo ay darating ang panahon ng bagong tipan. Kaya ito ang unang bahagi ng Biblia, ang lumang tipan. Bagong tipan. Fidya. Kaya mapapaisip ka, naku, meron akong lahat ng yan. Kaya anong gagawin natin? Sa tingin namon kung nakakalimutan mo ang katotohanan kung sino ang dumating na, si Jesus ay dumating na. Ama, ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan o pinak sa bagong tipan, ang bagong tipan na ito ay ang kapangyarihan ng kautusan ay ibang-iba. Ang kapangyarihan ng kautusan ng Espiritu na dala ni Jesucristo ay napakalakas, kaya't kaya tayong palayayon mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan na nakasaad sa lumang tipan. Balikan naton ang mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 1 at 2. Ito ay isang talatang nagsasabi sa atin na pinalaya tayo ni Jesus. Mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 1 at 2. Roma Kapitulo 8, versikulo 1 ug 2. Basahon nato og dungan. Handa na? Simulan. Kaya nga,
ngayon ay wala ng hatol sa mga naangkumo sa kay Kristo Jesus. Enan, talapati, kay giluwas na kamo sa balaod sa Espiritu sa kinabuhay, diha kang Kristo Jesus gikan sa balaod sa sala at ng kamatayan. Amen. Kaya mga kapatid, ang dahilan kung bakit ko ito binanggit ay dahil ang sangnilikha mula noong panahon ng pagbagsak ni Adan hanggang ngayon ay nagdurusa. Sinasabi ng Biblia na ang mundo, ang lupain ay dumaraing, nananabik sa pagpapakita sa mga anak ng Diyos. Bakit? Kapag ibalik ng mga anak ng Diyos ang salita sa kanilang mga puso, ang isinumpang lupa ay maibabalik din. Tama. Basahon naton sa parehong kabanapak, mga taga-Roma Kabanata 8, versikulo 11. Roma Kapitulo 8, versikulo 19. Tungkol ito sa aton. Sige, maghanda ka na. Simulan, sapagkat ang pananabik ng sanlilikha ay naghihintay ng may pananabik sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Versikulo 20 hangtod 22. Handa na? Sugod. Kay nahibalo kita nga ang tibuok kalalangan nadagulo o nadanto sa kasakit sa pagpanganak hangtod karon. Kaya ang mundo, ang sanlilika, ay naghihintay sa atin. Nakaukit ang salita sa atong mga puso. At anong biyaya ito? Tayo ay magkakasamang nasa isang simbahan. Pinatanggap ang salitang ito nang nagsasabi sa atin mula sa buong kasaysayan, mula sa simula hanggang sa katapusan, kung ano ang pinagdaanan ng nilikhang ito sa lahat ng mga taong ito. Dahil sa ating pagbagsak, ngayon alam natin na hindi mahalaga kung tayo ay bata o matanda o lalaki o babae, kung anong nasyonalidad ang ating pinagmulan. Kapag maibalik na sa ating mga puso ang tipan ng Diyos, maniwala kayo na ang mundong nakapaligid sa atin ay maibabalik din. Ayan ay isang prinsipyo sa Biblia. Iyan ay isang prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay, kaya sa puntong ito, bilang isang republika ng Korea, tayo ay naharap sa isang malaking krisis. Siguro sa personal natong buhay, marami tayong kinakaharap na paghihirap. Bilang isang buong mundo, marami tayong kinakaharap na problema, hindi ba? Kaya anong magawa natin ngayon? Pinalaya na tayo ni Jesus mula sa batas ng kasalanan at kamatayan, hindi ba? Kini nga bersikulo nga kanunay na tumbasahon, miabot ka nako sa bag-ong pagi, humanako kining gitun-an. Ang dakong gahong nga gihatag sa Dios ani akanato. Ikaduhang Kronika, 7:4. Iyan ang muling talata. 2 Korinto, Kabanata 7, versikulo 14, asensya na. 2 Kronika, Kabanata 7, talata 14. Sa lumang tipan, ikaduhang mga kronika, Kabanata 7, talata 14. Ito ang dahilan kung bakit ipinanumbalik ng Diyos ang salita sa ating puso sa unang pagkakataon upang mangyari ito. Okay? 2 Kronika, Kabanata 7, talata 14. At ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, iyon ay tayo. Amen. Tama. Una, kapag sila ay nagpakumbaba at 2 ay nananalangin at 3 ay hinanap ang aking mukha at 4 ay tumalikod sa kanilang masasamang lakad. Sige, basahin natin ng isa pang beses. 1, nagpapakumbaba. 2, ay nananalang. 3, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang lakad. Ito lang ang kailangan natong gawon. Hindi ito nagkakahalaga ng pera. Hindi ito tungkol sa isang bagay na pambihira, isang uri ng tagumpay, isang superhuman na kailangan mong gawin. Kung gagawin lang natin ang 4 na ito, ano ang susunod na mangyayari? Saka ako makakarinig mula sa langit. Tatawarin namon ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin namon ang kanilang lupain. Kapag hinanap natin ang Diyos na taglay ang kanyang tipan sa atong puso, ang Diyos ang magpapagaling sa lupain. Ang tanging paraan upang maangat ang lupang ito mula sa sumpa nito ay kapag inalis na ito ng Diyos. Hindi natin magawa yan, di ba?
At hinihintay lamang ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay magpakita na may tipan sa kanilang mga puso at hanapon ang kanyang mukha sa pamamagitan sa pagpapakundaba. Kaya dalangin ko na sana habang sinisimulan natin ang ikalawang kalahati nga taon ay matanggap natin ang dakilang kapangyarihan mula sa kaitaasan, tama ba? Dahil tayo ang tumanggap ng salita ng Diyos sa atong mga puso at pipan, tayo rin ang manalangin sa Diyos na maging mapagpakumbaba, tama ba? Upang hanapon ang muka ng Diyos at palikuran ang lahat ng masasamang lakad na ito. Hanggat ginagawa naton ito, diringgin ng Diyos ang aton mga panalangin at pagagalingin ang aton mga individual na buhay, ang atong simbahan, ang aton mga pamilya, ang bansang ito. At ang mundo, di ba? Kapag ang mundo, ang bansa ay darating sa mundo, nindot ang pananawon, sa manamo, giunsa to, giunsa nimo pagkahibalo. Tanawa ang South Korea, kurap kaayo. Kung titingnan mo ang mga tao, o ang kalagayan natin na yon, hindi na ito mababawi pa. Mukhang tama naman. Pero sabi ng Diyos, hindi. Hanggat iniingatan mo ang aking salita sa iyong puso at hahanapin mo ako, pagagalingin ang lupaing ito. Sabay-sabay na tong gawan ito, ha? Sige, magtapos tayo sa panalangin. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dakilang pangitaing ito na kahit kami ay maliit at walang kwenta, inilagay mo kami bilang sentro ng mundo sapagkat ang iyong salita ay dumating sa aming buhay. Maaring napakaliit ng Shiloh, ngunit alam ko na nais mo na ang Shiloh ay maging sentro ng mundo upang tanggapin ang lahat ng mga bansa pagdating nila. Kapag tinitingnan namon ang pangitangan ito, Ama, napakakaliit namon at tila imposible ang lahat. Ngunit ngayon, napagtanto natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salitang kasaysayan ng pagtubos na ang bawat isa sa atin ay napakahalaga. Kapag nabawi namin ang nawalang pipan sa aming mga puso at kapag kami ay bumalik sa iyo, saka mo rin ibabalik ang lupang aming kinaroonan. Ama, dalangin namin na ang Shiloh ay lumabas bilang isang bayan ng iyong tipan. At naway, tayo ang maging una na magpakumbaba at masigasig na manalangin at hanapon ang mukha ng mapagmahal na kabaitan sa atong amang Diyos. At tulungan mo po kami, Diyos, na talikuran ang aming masasamang gawain. Maging huwaran mo na tayo upang dinggin mo ang aming panalangin at pagalingin mo ang aming lupain. Ama, ato ay isang dakilang pag-asa. At maraming salamat po sa hindi mo pagkalimot sa amin, sa pag-aruga mo sa amin hanggang sa araw na ito. Kaya't muli mong iniukit ang iyong salita sa aming mga puso. Maraming salamat sa iyang katapatan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.